Praise the Lord. Are you happy this morning? Amen. Open your Bible, please. And the book of Matthew, chapter 17. Matthew chapter 17. Tayo po ay magsing lahat bilang pagalang sa salita ng Diyos. Matthew chapter 17. Kung nakakuha niyo na po, give me a loud amen. Matthew chapter 17, simulan po natin para maging clear, ay simulan po natin sa verse 14 hanggang 21 at atin pong basahin responsibly. And verse 14, sabi ng Bible, "And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, and they brought him to the disciples, and they could not cure him. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him. And the child was cured from that very hour." Verse 20, "And Jesus said unto them, Because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you." I'm going to speak on. I'm going to read verse 20. "And Jesus said unto them, Because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto the mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you." Mga kapatid, ang isang bagay ngayon na hinahanap ng Panginoon ay ang ating pananampalataya na sa Diyos ay walang imposible. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming binasa, sa awiting aming narinig. Salamat po sa Sunday School lessons. Salamat po sa mga Sunday School teachers. Panginoon, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Pagkapalain niyo po ang salita niyong mahayag. Ang pangalan niyo po ang maitaas. Salamat po sa aming mga bisita na nagpa-unlock sa invitation. Pagpalain niyo po sila. Aming dalangin, Panginoon, ngayong umaga, huwag yung papayagan na sila'y uuwi na walang katiyakan ng langit. At pagpalain niyo po lingkod niyong gagamitin. Panginoon, sa aking sarili, wala po akong magagawa. Maliban ako'y gamitin niyo, wala po akong kabuluhan. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now, please, at kayo maglagay sa aking labi ng salitang dapat sabihin, maluwalhati, maitaas ang inyong mga pangalan, sa ikaliligtas ng wala pa po sa inyo, at sa revival para sa inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, and be seated, please. Sa talata na ating binasa, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang kausap niya mismo dito ay ang kanyang mga alagad. At it was happened during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Sapagkat sila ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Tandaan po natin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong purpose sa atin, na tayo ay kanyang magamit. At ito po ay mismong mga alagad na nakasama ng Panginoon during His earthly ministry. Ang problema po ngayon sa mga Baptist churches, mga kapatid, ay mga members na sila'y pumupunta ng simbahan pero hindi lumalago spiritual. That's the problem. Can you imagine? They are with the Lord Jesus Christ personally. They've been with Jesus for 3.5 years.
in the ministry. 3 taon at kalahati. Pero, tingnan nyo, ang kanilang pag-aalinlangan. Tandaan po natin, salvation is instant. But ang ating growth ay yan po'y gradual. Kaya nga sabi ng Bible, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Kaya dito ating makita mga kapatid na hindi po yung ating attendance ang nagpapalago sa atin. Maaring nandito ka ngayon pero kung hindi ka nakikinig, you will never grow. Kaya it's not the attendance that make you grow. It is what is absorbed in your heart that makes you grow. Yung nag-a-absorb, kung nandito ka lang, you are just observer for how many years? And then you are going to, mayroon kong mga ibibigay na salita, it's against the Bible, it's against the preaching. Mga kapatid, you will never grow. And you will never grow spiritually outside the local church. That's the reason that Jesus established His church. Kaya sabi ng Panginoon, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Tandaan po natin, nung tayo maligtas, sabi ng Bible, we are babes in Christ. Sanggol tayo. Kailangan tayo ay lumago spiritual. Sa 2 Peter 3:18, ang sabi ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. At tandaan po natin, when you stop growing, you start shrinking. When you stop growing, you start shrinking. And when you start growing, you start dying. Tingnan niyo mga kapatid, kilala mo ba ang Diyos mo? Kilala ba natin ang ating sinasampalatayanan? Kung kilala natin, gaano mo siya kakilala? Ang Diyos natin, mga kapatid, tingnan nyo, nung bago tayo masave, ibang Diyos ang ating kinikilala. Ang Diyos natin ay wala po sa dingding, wala po sa cross, wala po sa libingan. Siya ay nasa langit na. Siya po ay nasa langit. The God of the Bible, by His Word, He created all things in this world. Kaya sinabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Tandaan po natin, lahat ng bagay na naririto sa mundo, yan po'y nilalang ng Diyos. By His Word. Sa salita lang. Sinabi ng Panginoon, ay let there be light. At mayroong light. Sinabi ng Panginoon, let there be water. Ay mayroong water. By His Word. Ganon ka-powerful ang ating Diyos. Yan ang Diyos ng Bible. Pero nung nilalang niya ang tao, hindi niya sinabing, let there be, amen. Hindi ganun. Ang sabi ng Bible, let us create. Lalangin natin ang tao ayon sa ating kawangis. Kaya nga, very special tayo. Nung nilalang ng Diyos ang tao, ay makikita po natin na hindi po by His Word, kundi lalangin natin the three person in one God. The Father, the Son, and the Holy Spirit ay nandoon po, mga kapatid. Tandaan po natin, well, it was very special. Kaya nga po ang sabi sa Matthew chapter 28, verse 18, all power is given unto me. And Matthew 19, verse 26, but with God all things are possible. And Luke 18:27, the things which are impossible with men are possible with God. And Mark 9:23, all things are possible to him that believe. Mark 14, verse 36, all things are possible unto thee. Genesis 18:14, is anything too hard for the Lord? Pero bang mahirap sa Panginoon? Sa atin, imposible maraming bagay. Pero sa Diyos, walang imposible. Dapat kilala mo ang Diyos mo. Amen? Dapat kilala natin ang ating sinasampalatayanan. May inaawit po tayo. I know whom I believe, and I'm persuaded that He is what? Able. Kaya niya. Siya ang ating Diyos. Tayo, hindi natin alam kung anong iniisip ng tao. Pero alam ng Diyos, ilang bilyong tao na alam ng Diyos ang isip natin lahat. That is our great God. Mga kapatid, sabi ng Bible, we need to thank God
that He is able. He is able to save souls. Amen? Naalaala niyo ba nung sinabihan ng Panginoon si Maria na siya ay manganganak ng isang lalaki? Anong sabi niya? I never knew a man. Sabi ni Mary, tama nga naman, before he met Joseph. Pero tandaan po natin, mga kapatid, na siya ay binigyan ng Panginoon, in God nothing shall be impossible. Kaya nga po, tayo ay naniniwala sa virgin birth. Kaya nga, nung ipinanganak ni Maria, si Kristo, ay siya ay wala pa siyang nabimit na lalaki. Wala po, hindi pa siya nagsasama ni Joseph. Kaya nga, virgin birth. That's the work of the Holy Spirit. Kaya nga, walang binhing lalaki kay Maria. Yan po'y gawa ng banal na Espiritu. Kaya nga si Kristo ipinanganak na tao, pero si Kristo yung taong walang kasalanan. Tayo po lahat ay makasalanan. Kaya pag may nagsasabing siya'y Kristo sa ngayon, abay, pambihira. Yan yung Kristong makasalanan. But aren't you glad that the Christ, our Savior, is a sinless Savior? Amen? Ipinanganak sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, may pangalan. Na sabi ng Biblia, ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Yung Emmanuel noon, walang apelyido. Pero tatawagin Emmanuel, ang sabi ng Bible, kung liliwanagin ang Diyos ay sumasa atin. Kaya nga si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng Bible, kung liliwanagin ang Diyos ay sumasa atin. Kaya nga pag pinalabo mo, si Kristo ay hindi Diyos. Kaya dapat maging maliwanag. Amen? Kaya, do you remember, nung si Sarah in Genesis chapter 18 and verse 14, na it was announced to Abraham that at the age of 90, she will have a child with him. At alam mo, she laughed. Tumawa lang. Sa tanda ko na ito, 90 years old. Saka kaya nakita ngayon 90 years old ng anak panong. Grabing binhi yun. Pero tandaan natin, mga kapatid, na itong si Sarah ay ipinanganak. Sino ipinanganak niya? Si Isaac. Oo, tandaan po natin. Kaya ang sabi ng Bible ay, is there anything too hard for the Lord? In Jeremiah 32 verse 17, is there anything too hard for the Lord? Walang mahirap sa Panginoon. Lahat ng imposible sa atin, sa Kanya ay posible. Amen? Tandaan po natin kaya ang disenyo ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, tayo ay Kanyang pagpapalain. Yan ang Kanyang design. Sapagkat ang blessing ng Diyos, pangunahin sa Kanyang mga anak. Kaya kung hindi tayo pinagpapala, there's something wrong. At sinasabi yung anak ka ng Diyos, pinababayaan ka, marahil ikaw ay tamad. Ayaw ng Diyos, hindi po disenyo ng Diyos na ang tao ay maging tamad. Kaya nga ang sabi ng Bible, tayo mga magulang, we need to train our kids to work. Kaya binigyan sila ng kamay para magtrabaho. Alam niyo, pag ikaw ay kinukonsinti mo ng anak mo ay maging tamad, tandaan po natin yan, aanihin nila yan. Kaya sabi ng Bible, train up a child, and the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, in God, nothing is impossible. All things are possible to them that believe. Okay, the first question, there's no sinner that God cannot save from going to hell. Lahat po ay pwedeng iligtas ng Panginoon. Because He died for all men. Wala pa po tayo, mga kapatid. Wala pa tayo. Doon sa krus ng Kalbaryo, doon tinapos ng Panginoon ang pagtubos ng ating mga kasalanan. We have a powerful God. Can you imagine how powerful God is? God can save a drunkard. Kahit lasinggero ay kayang iligtas ng Panginoon. Kahit na drug addict, kayang iligtas ng Panginoon. Kaya ang palad-palad natin.
Doon sa mga fallen angels, walang provision ang Panginoon sa kanila. Pero sa atin, meron. Kaya sabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gaano ka man kapusakal na makasalanan, kaya kang iligtas ng Diyos. Tingnan niyo si Apostle Paul. Ano sabi ni Paul? I am the chief of sinners. Wala nang mas matindi pang makasalanan kay Pablo. Siya ng pinakamakasalanan. Pero tingnan nyo, iniligtas siya ng Panginoon. He was on the road of Damascus para usigin ang mga alagad ng Panginoon. Pero alam niyo, tingnan nyo, ang ginawa ng Diyos kay Pablo, ang pangalan niya dati ay Saulo. Ibig sabihin mapagmataas. Alam niyo ba? Na ang ginawa ng Panginoon, binulag siya para makita niya ang Diyos. Saan ka nakakita niyan? Bubulagin ka para ka makakita? Kaya sa Diyos walang imposible. Oo. Pero nakita niya ang Panginoon. Kaya gaano ka man kapusakal na makasalanan, kaya kang iligtas ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, kung ang Diyos ay gumawa ng himala, miracles, during His earthly ministry, God can do miracles even today. Because our salvation is a miracle. Miracle yung ating kaligtasan. Kaya maraming mga tao na nagsasabi na hindi nila walang nakakatiyak ng langit. Kasi po, hindi nila makita yung miracle na ginawa ng Diyos. Amen? Sandali lang po. Iba kasi mag-preach pag nakainom. Kaya ang kailangan ay yung miracle ng Panginoon. Walang makasalanan na hindi niya kayang iligtas. Kaya tingnan nyo, mayroon tayong jail ministry o ministry sa bilangguan. See? Kaya yung mga nagpipreach sa bilangguan, salamat sa Panginoon. Kahit na sila'y makasalanan, mahal pa rin sila ng Diyos. Dinadala natin ang mabuting balita sa kanila. Kaya tinuturuan natin mga Bible student, pag kayo nag-preach doon sa jail ministry, ay dapat huwag niyo sasabihin na, kayo ba'y masaya na kayo nandirito? Hindi pwede yun. Hindi ka pwede magsabi, are you happy today? Hindi pwede. No. Huwag natin sabihin yun. At sa lahat ng gawain, ayun ang hindi dapat natin ipanalangin na lumago. Pero growing doon, kahit na hindi mo ipanalangin. Pero they need to hear the gospel. I still remember one pastor just sa Tondo, Manila, na galing siya ng bilangguan. Nakalaya siya. At ang ministry niya ay yung dyan sa may Tondo na, yung Tondong yan ay yung ng area na pinakamalaking krimen dyan lagi. Pero alam niyo siya ginamit ng Panginoon. Nung binibisita niya yung pastor, tinataga niya yung pastor sa bintana. Na inaabot siya ng gospel. Pero nung masave siya, binago siya ng Panginoon. Only Jesus Christ can change life. Sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya sabi sa Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kayo pong aming mga bisita, wala kaming itinuturo sa inyo. Hindi po ang Baptist Church ang magdadala sa inyo sa langit. Hindi po ang Baptist Church ang magbabago ng inyong buhay. Ang magdadala sa inyo sa langit, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Sa parang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. He is the only Savior. Wala hong iba. Hindi si Maria. Hindi si Joseph. Hindi po si Pedro. Only Jesus Christ, the only Savior. Ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, there's no sinner that God cannot save from going to hell. Alam yung pinakamasayang buhay? Yung tiyak mo, pag ikaw ay namatay, patutungo ka sa langit. Kasi pag hindi mo matiyak,
Dalawa lamang yan. Heaven or hell. Wala hong purgatorio sa Bible. Wala po. Sabi nila ang purgatory ay temporary punishment, lilinisin ka doon. Kaya yung purgatory, ang root word ay purga. Pupurgahin ka doon. Hanggang malinis ka, at pag malinis ka na, ay punta ka na sa langit. Ang tanong, paano ka lilinisin doon? Kailangan daw ay magpamisa. Ilang misa? Siyam. Dami nun. Ang tanong, magkano isa? Regular o special? Ang special daw may kalimbang. Yun. Pagka-ordinaryo, yun. Ganun lang. Kakatiting. Pero kung may kampanaryo, dagdagan. See? Pero sa Biblia, iisa lang. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Alam niyo ba kung bakit nahirapan ng Panginoon? Dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Dapat kurunahan siya ng ginto, pero ang kinurunan ay tinik. Bibigyan ng tubig, pero binigay suka. Kalahin mong tiniis ng Panginoon yan. Para sa iyo at para sa akin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na ang tao ay pumunta sa impyerno. Ang nais ng Diyos, lahat ng tao ay pumunta sa langit. Dapat mong matiyak ngayon. Kung hindi mo patiyak, dapat mong matiyak ngayon. At kung nag-aalinlangan ka, dapat masigurado mo na ngayon. Tandaan po natin mga kapatid, wala hong makasalanan na hindi kayang iligtas ng Diyos. Iniligtas na ngayon pinakang hepe, the chief of sinners, Paul. Saulo ang pangalan niya. Ibig sabihin, pag mataas, nung siya ay masave, ang pangalan niya ay Pablo, mapagpakumbaba. Number 2, there is no prayer that God cannot answer. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, aminin natin sa Diyos. Sa Christian life natin, ang kulang sa atin, prayer. Prayer. Yan ang kulang sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, ang dinirinig ng Diyos ng panalangin ay yung mga panalangin ng kanyang mga anak. Kaya nga may outline ng prayer, di ba? Our Father which art in heaven. Hindi mo pwedeng tawagin siyang Father kung hindi ka pa anak. Paano magiging anak? John 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap. Binigyan sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya nga, paano ang tao naging anak ng Diyos? Pagsisisi ng kasalanan, pagtanggap kay Kristo na sariling tagapagligtas. Pag tinanggap mo siya, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Kaya ang may kapangyarihan, may karapatan lang na tumawag sa Diyos ay yung mga anak niya. Ngayon, kung hindi ka pa anak, paano magiging anak? Ayun nga, magsisi ng kasalanan. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Pagtiwala sa salita ng Diyos. Nang sabi ng Biblia, sino mang sumampalataya, di mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, ay ang pinakang mahalaga ay yung mayroon tayong personal relationship with God. Hindi po kay Maria. Sa bilyong-bilyong tao, sa iba't ibang bansa na tumawag kay Maria. Sino kaya? Wala pa akong alam na may nag-record na siya ay sinagot ni Maria. Si Maria ay nasa langit na. Hello? Kaya hindi tayo sinabing sino man tumawag kay Maria. Sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen? Hindi kay Maria, hindi kay Pedro. Ay kung si Pedro andaan patungo sa langit, tama tayo na sa San Pedro. Pero hindi pangalan ni Pedro, pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, si Maria, hindi po siya ina ng Diyos. Hindi po siya ina ng Diyos. Kasi kung ina siya ng Diyos, dapat nauna siya sa Diyos. Ina siya ni Kristo sa pagiging tao.
ipinanganak niya ang isang tagapagligtas. Kaya nga, Virgin Mary. Pero after the birth of the Lord Jesus Christ, nagsama na sila ni Joseph at nagkaroon sila ng mga anak. Kaya hindi na siya virgin. The only time that she was virgin when she gave a birth for the Lord Jesus Christ. Kaya si Kristo'y walang kasalanan. Amen? Kaya nga, He is God who became a man. Sapagkat sa hustisya ng Diyos, ang hinihingi niya, without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Wala pong spiritual blood. It must be literal blood. And the blood that shed on the cross of Calvary is a literal blood from the body of Jesus Christ na ang magsibat sa Kanya ay mga kawal Romano. Hindi Baptist, mga kawal Romano. Pero pinabayaan niya sapagkat sabi ng Bible, kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Tandaan po natin, kahit si Maria, tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng Bible sa Luke chapter 1, verse 46 to 47, and Mary said, my soul that magnify the Lord, the Lord. And verse 47, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Kaya tinanggap niya mismo si Kristo na sariling tagapagligtas. Kaya siya lang mapalad. Kasi ginamit siya ng Panginoon. Kaya nga pag ginamit ka ng Panginoon, mapalad ka din. Kasi nobody is deserved. I am not deserved to preach to you. No. But because God called me, I answered His call. 52 years ago. Eh mga kapatid, pasalamat tayo kung tayo ginagamit ng Panginoon. Eh huwag niyong atakihin yung mga ginagamit. Dapat ikaw atakihin kasi hindi ka ginagamit. Ano yung mga tao nagkikriticize sa mga lingkod ng Diyos? Ang puso mo hindi tama eh. May tama ka talaga. Oh. Salamat sa Panginoon na mayroong mga taong nagsuko ng buhay. Look at the apostles. Paano sila nangamatay? Pero hindi nila itinanggi ang kanilang pananampalataya. Kalay mo yun? Hindi nila itinanggi. Nanindigan sila. Kalay mo sa Thailand, pinag-aagawan nila yung templo. Anong nandun? Kalay mo yan? Nation against nation. Ang pinag-aawag-awan nila yung building lang kasi may kasaysayan. Yung lupa naman na kinakatarikan na, hindi naman kanila. Sa Diyos yun. Sabi nga ng Bible, we brought nothing in this world. Nung tayo ipinanganak, lumabas sa bahay bata ng ating ina, ang sigaw natin, wah! Wah! Anong wah sa Cebu? Wala. Wala kang dala kahit ano. Oh, ay tingnan mo kung ano mayroon ka ngayon. Yan ang blessing ng Diyos. Pagkatapos kakalimutan mo yung nagbigay sa'yo ng blessing. Mga kapatid, napakalaking kasalanan yun. Ano sabi ng Bible sa Habakkuk chapter 2, verse 18 to 19? What profited the graven image that the maker thereof hath graven it? The molten image and a teacher of lies, that maker of his work trusted therein to make them idols. Woe unto him that saith unto wood, awake, to the dumb stone, arise, it shall teach. Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it. Kalahin mo yan, kahit balutin mo, kahit ginto pa yan. Kahit na yung 25K, 27K, or okay. Walang buhay yan. See? Walang buhay. Ano sabi ng Bible? Sa Psalms 135,
verse 15 to 18. Psalms 135, verse 15 to 18. The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hand. Gawa lang yan ng kamay. Verse 16, they have mouth, but they speak not. Eyes have they, but they see not. Verse 17, they have ears, but they hear not. Neither is there any breath in their mouth. They that make them are like unto them. So everyone that trusted in them. Kalahin mo yun? Titiwala tayo sa mga ginawa ng kamay ng tao? Sabi ng Bible, may kamay, pero hindi nakakahawak. May tenga, pero hindi makarinig. May bibig, pero hindi makapagsalita. May ilong, pero hindi makaamoy. Matangos pa ang ilong nila. See? Why? It's a dead God. There's only one living and true God. Amen? Kaya tandaan po natin, tayo ang ating sinasamba ay ang Kristo at ang Diyos nating pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Siya ang nakikinig sa ating panalangin. Kaya nga sabi ng Bible sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great mighty things, which thou knowest not. Tandaan po natin, our relationship with God can be built and developed by our prayer. The more you become prayerful, the more that you are going to know Him. Kahit sa kaninong tao, maging sa mag-asawa, maging sa magkaibigan, pag lack of communication, hindi yun maganda. Maraming nasisira sa lack of communication. See, kaya dapat may kikipag-communicate tayo. Tingnan nyo. Pero alam nyo ba, sumisira sa buhay ng Kristiyano? Ito eh. Ito ang mamlimit natin. Sa nakaraang linggo, ilang mensahe ang nailagay mo dito. Pero ang tanong, ilang message naman pinakinggan mo at sinunod mo sa Panginoon? Hello? Our relationship with God is very, very important. Two-way communication sa Panginoon. When you read the Bible, God is talking to us. And when you pray, we are talking to God. Tandaan po natin, ang mahirap sa Kristiyano, we spend more on cellphone than talking to God. Ito talaga sisirang buhay ng Kristiyano. Ang daming kabataan sinira nito. So, si Ma'am Michelle, saka si Preacher Meljun, nakahawak sila ng cellphone nung sila staff na ng church. Oh, alam niyo ba ang grabe ang ground, ang ano nito, yung radiation? Kaya maraming mga bata ngayon, ang liliit pa, may salamin na. Gawa nito. Grabe ang radiation niyan. Sisirain ng utak ng mga bata niyan. Pero, minsan itong iniiwanan sa mga bata. Alam niyo bang lahat ng offer ng mundo, ang tao ay ilayo sa Diyos? Ang tao ay ilayo sa Diyos. Ay ngayon, makikita niyo, marami ng mga iniimbento ang tao para mahuli kung sino mga mandurukot, magnanakaw. Alala ko punta sa Japan, ilang taon na nakakaraan. Naiwanan ko alam niyo ang naiwanan ko, yung cellphone ko. Naiwanan ko sa tren. Pero alam niyo, nakabalik. Andun pati yung credit card ko. Nakabalik. Nireport lang. Tumawag kami ng 3:30, 7:30, andun na sa bahay. Grabe, no? Pilipinas, hindi eh. Nasa bag na, kinakalkal pa. Grabe, no? Pero nag-imbento ang Japan. Nag-imbento ang Japan ng, ang tawag nun, ng robot. Nag-imbento ang Japan ng robot. Bumili nga si Trump. Bumili yung Russia. Bumili sa Trump.
Inilagay kong sa LA. Abay, in 30 minutes, 45 ang nahuli. Ang mga magnanakaw. Grabe, yung robot na yun. Bumili din ng Russia. 30 minutes, 75 na huli. Abay, bumili si Duterte. Inilagay sa Quiapo, 10 minutes, nawala yung robot. Meron pwede sa ibang bansa, pero sa Pilipinas, hindi bang kalusot eh. Ha? Grabe. Pero tayo mga kapatid, alam nyo ba, salamat sa Panginoon eh. Wala na tayong pagsasabi, yung ating, we can go direct to God. Hindi tayo dadaan doon kung kanino man. We can go direct to God. Kaya nga sabi, Our Father, yun ang panalangin eh. Outline yun. Hindi lang sasabihin mo. Outline lang yun. Ang una sa lahat, Our Father which art in heaven. Our Father. Why Father? Because He is my Father. Ibig sabihin, you have a personal relationship with God. You cannot call Him Father. Kung wala kang relationship, nung si Sir Jess nanliligaw pa lang, hindi pa siya makatawag sa aking tatay o papa. No, hindi. Subukan niyo lang. Pero nung maikasal, bay tawag na sa akin tatay, okay, lakas din ang loob eh. Yun tayo. Pag tayo tumawag sa Panginoon, kaya alam niyo, when you pray, makinig kayo, when you pray, you are talking to God. You are talking to our Creator, our Savior, the source of our life. Tandaan po natin yan. Kaya mahalaga yung nakikipag-usap sa Panginoon. Amen? Ang mahirap sa Kristiyano, we spend more time in this thing than spend time with God. May panahon na para dito. See, okay lang doon na maging alipin natin, pero wag maging Panginoon. Amen? Praying and receiving. Sabi ng Bible sa Matthew 7:7, Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. See? Kaya mahalaga po yung mga kapatid. Praying is getting to know the mind of Christ. Mas lalo mo siyang makikilala, mga kapatid. Praying is staying in tune with God. Because prayer works. Napaganda kung ang lahat ng blessing natin ay nakita natin na yun ay tugon ng Diyos sa ating panalangin. Are you listening? Kaya nga, in God, nothing shall be impossible. Pero tayong awitin, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Because in God, nothing is impossible. Just believe Him. Kaya nga dapat tayo lumago sa pananampalataya. Pagtiwala sa Diyos. Amen. And then, number 3, there's no problem that God cannot solve. Amen. Walang problema. Ang iba pupunta sa manghuhula. Ang iba naniniwala pa sa nanuno siya. Ano yung nanuno? Nasagi ko daw na hindi ko nakikita. Sinong kasalanan? Yung hindi nagpakita. Oh. Tapos sasabihin ng mga, ano yung ginaganon? Ay, tawas. Nagpapatawas. Oh, sabi nung nagtatawas teka, saan ka ba pumunta? Ay, hulaan mo. Sabi, nakapunta ka doon sa puno ng akasya, may nasagi kang hindi nakikita. Ay, kanino kayong kasalanan, sir? Ano pong hinihingi? Ay, meron dong sawa na humihingi ng 3 long neck. At saka 3 fried chicken. Pambiri ang saway, ang takaw, lasinggero Sinong kukuha nun? Yung nagtawas. Okay lang yung tawas sa kilikili, pero hindi totoo. Naniniwala dun.
naniniwala doon. May naniniwala pa sa mga multo-multo. Pero ayaw maniwala sa Diyos. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Tandaan po natin, napakaganda sa isang buhay ng Kristiyano na masasabi natin, lahat ng nasa atin ay sagot ng Diyos sa panalangin. Tingnan nyo, where we started this work, it started from the apartment, but look at what God did in 47 years. We have more 200 churches plus and outreaches. Yan ay gawa ng Diyos. Amen? Alam niyo, pagka ang buhay natin nasa kalooban ng Panginoon, oh, I'm telling you, you are going to sing that song, Count Your Many Blessings, Name Them One by One. Amen? Meron nga sabi, Pastor, kinakabahan ako pag kayo nag-preach. Sabi ko, bakit? Baka tinatamaan ka ng mensahe? Hindi ho. Parang ano kayo eh. Sabi ko, wala, okay lang. Oh. Amen? Saan ba tayo? Hindi, joke lang. So there's no problem that God cannot solve. Amen? Pag may problema ka, you come to God. Siya ang mag-aayos niyan. At ang pinakamaganda, mayroon tayong guideline sa pag-aayos. Ito. Oo. Alam niyo ba, pag pinag-usapan natin ang Diyos, hindi natin mapag-usapan yung kagalingan, karunungan mo, kahusayan mo. Ang magandang pag-usapan natin yung kahusayan ng Diyos sa buhay natin. Na walang kasamang pagmamalaki, kundi ang itinataas natin ay ang Panginoon. Alam niyo, minsan mga Kristiyano, mga anak na ng Diyos yan, pero talagang, minsan ang umiiral pa rin yung kanyang sarili. Oo. Kagabi, na nagiinip po ako. Namatay daw ako, si Sir Pops at si Sir Jess. Ang bihir. Bay, punta kami sa langit. Tapos sa langit, andun sumalubong si Pedro. Welcome. Welcome kami. Tapos ay nakikita kong building, may building pala doon. Panaginip ko may building. Tapos ang daing relos. Daing relos. Tapos yung relos, iba-ibang ng long hand, galaw. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi ko, alin dyan yung relos ni Sir Pops? Ayan o. Yan, sabi niya. Sabi ko, bakit yung long hand? Sabi ni Pedro, ang galaw ng long hand, depende sa kasalanan mong nagawa doon sa mundo. Pambihira. Yung kay Pops na long hand eh. Dahan-dahan ah. Iba talaga pagkakontrol ng asawa eh. Bira. Tapos sabi ko, alin yung sa akin? Aba, medyo mabilis. Mas mabilis kayo sa kay Sir Pops. Sabi ko, yan po yung sa inyo. Mabilis yung long hand. Mas marami pala akong kasalanan kaysa kay Pops. Sabi ko, alin mo naman dyan, Pedro, alin yung kay Sir Jess? Andun sa kusina, wala dyan. Sabi ko, bakit? Ginawa namin electric fan. Ay sabi ko, nasaan yung kay Manny Lupas? Nasa aeroplano mo, ginawa naming propeller. Ay, grabe. So, there's no problem that God cannot solve. Amen? God is able to solve, to save our souls. Kung kaya ng Diyos ang ating kaluluwa iligtas doon sa impyerno, kaya ng Diyos na isolve yung problema natin. Pastor, bakit wala akong pera? Yan ang laking pong problema. Siguro tamad ka. Kasi nakalagay nga sa Bible, ang ayaw magtrabaho, wag namang kumain. Walang kamay ng tamad na pinagpapala ng Diyos. Alam ko sino yung tamad? Siyang pinakamaraming kumain eh.
Yun ang kanyang gift. See? Kaya tayong mga magulang, dapat mayroon tayong tinitrain natin mga anak natin magtrabaho. Amen? Yung maganda training sa kanila. Kaya ang invitation ng Panginoon, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Tandaan po natin, kaya pinapayagan ng Diyos ang problema sa ating buhay para tayo ay matuto, para tayo ay maging close sa Kanya. Minsan kasi pag wala tayong problema, ang layo na ng isip natin. Kung saan ang mga plano, linggo, wala sa church. See, mamayang hapon, hindi ako sisimba kasi punta ako sa mall. Wow! Ay sabi ng Bible, ay tayo pumunta sa bahay ng Panginoon. Hindi doon sa malls. Amen? Dapat tayo ay nasa bahay ng Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, tingnan nyo, nung si Lazaro ay magkasakit, doon sa John 11, verse 1 to 4, ang sabi ng Bible, now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Tandaan po natin mga kapatid, walang darating sa buhay natin walang kapahintulutan ang Diyos. Pero meron siyang purpose. Na ang purpose ng Panginoon to glorify our God. Tandaan po natin, anong problema ang hindi kayang lutasin ng Diyos? Lahat ng problema ay kayang lutasin ng Panginoon. Amen? Ang problema natin mga kapatid ay hindi asawa, hindi pa anak, hindi po yung kapitbahay. Ang problema natin ay ang ating sarili. Pag humarap ka sa salamin, kita mo yung problema mo. You are my problem. Kasi sabi ng Bible sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things, and desperately what? Wicked. Who can know it? Tandaan po natin mga kapatid, minsan ang buhay natin, we are on the mountain, we are on the valley. But we need to climb another mountain. We need to ask, Lord, give me that mountain. Just like Caleb. Ano sabi ni Caleb sa Joshua chapter 14 verse 12? Now therefore give me this mountain whereof the Lord spake in that day. For thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Kaya ang kailangan lang natin lagi kasama ay ang ating Panginoon. Ang tanong, anong problemang hindi kayang lutasin ng Diyos sa buhay natin? Alam niyo kung ano yun? Yung ating katamaran. Hindi na natin kailangan ng Panginoon dun. Kaya na natin yun eh. See? Tamad magbasa ng Bible, tamad manalangin, tamad magsimba. Alam niyo kung ikaw ay matagal ng miyembro dito at hindi ka pa na-involved sa soul winning, there's something wrong in your attitude. Every Sunday, every service, nami-mention dito ang soul winning. At kung hindi ka pa nag-i-involve, there's something wrong in your Christian life. Merong something wrong. Walang simbahan na lalago na walang soul winning. And that is the spirit of the Great Commission. We cannot reach the world outside soul winning. Maraming mga simbahan ngayon na ang ginagawa ay, in fact, maraming mga Baptist na inaalis yung signboard nila at ang nilalagay yung signboard ng Korea kasi sila ang nagbibigay ng material things. Pwede saan sa Bible yun? There's nothing wrong of helping. See? Pero kung tayo ay aasa lang, ako'y nagpapasalamat sa Diyos na ipinakita sa akin ng Panginoon as your pastor. Paano ang gawain pagpapalain. At salamat sa ating mga area captains, salamat sa mga group leaders, salamat sa ating mga ushers, salamat sa mga soul winners sa bawat area.
Can you imagine, last Sunday, ay napakaulan? Hindi ko kayo maniniwala, we have 588 visitors. See? Sabi ng Panginoon, if you love me, obey. Pag mahal mo ang Panginoon, susundin mo. Kaya nga ang Kristiyano na nagmamahal sa Panginoon na hindi seasonal. Pinin nyo. Ito, hanggang doon sa kabilang building. Ito, I'm your pastor by the grace of God. Pero sabihin ko sa inyo, kayong mga hindi nabalik ng hapon, yan ay kasalanan sa Diyos. Kasi ang linggo ng hapon yan ay linggo pa rin. Ako ang magkakasala pag hindi ko yung sinabi sa inyo. Sabi ng Bible, preach the whole counsel of God. Tingnan niyo mga Kristiyano, mga natutong nagbigay. Tingnan niyo, naabot ng simbahang ito by the grace. Hindi pa ako nagmamalaki. It's not me, it's Him. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya nga ang pagpapala ng Diyos ay laging nasa obedience. Pagsunod sa Panginoon. Tandaan po natin, kaya sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 19, Paul said, but my God shall supply all of my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang problema mga kapatid ay hindi tayo mapagkatiwalaan ng Diyos ng pagpapala. Huwag nating kalilimutan, we are only steward. Tayo ay katiwala lamang ng Diyos. Katiwala tayo ng ating buhay, katiwala tayo ng ating pamilya. Tayo bilang mga tatay, you listen to me. We are responsible of our family. We are responsible kung nasaan, kahit na may asawa na sila, dapat tayo ay mag-guide pa rin sa kanila. Tayo ang mag-guide sa kanila, kaya mahalaga yung leadership natin na dapat ay mula sa salita ng Diyos. Of course, pag anak mo, mahal mo yan eh. I don't want to see our kids na malayo sa Panginoon. See? It must be our joy. Ang pinakamaganda, kaya ang ating mga anak ay faithful sa Panginoon sapagkat ipinakita mo sa kanila kung gaano kahalaga ang simbahan, kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos, at kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa Panginoon. Tandaan po natin, we are only stewards of our family, we are stewards of our kids, we are stewards of what we have. Kaya sabi sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of light. Ang hinihingi lang ng Diyos ay kung ano ang nasa iyo, bagamat lahat ng nasa atin ay galing sa Kanya. Kaya dapat matuto tayo, maging faithful tayo na ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Amen? Pag ikaw ay anak ng Diyos at hindi ka nagtatides, there's something wrong in your life. Ang sabi sa Leviticus 27:30, and all the tithe is of the Lord, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. 1 Corinthians 9:7, for God loveth a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Dapat wag nating pagkuriputan ang Panginoon. Tingnan nyo, mga kapatid, ma-realize natin to. He always give us breath on time. Ama? Ano kaya kung tiperin ng Panginoon yan? Every 1 minute ka huminga. See? Kaya ang Panginoon hindi kuripot. Ang Ama natin sa langit ay hindi kuripot. Wag din tayo dapat maging kuripot. He wake us up on time. Kaya pag na-late ka, hindi kasalanan ng Diyos. See? Kaya dapat ay kung dapat ay gusto mong on time, ay dapat meron kang yung mag-alarm. Kaya ganito katapat ang Panginoon. Pwede tayong gamitin ng Diyos. Amen? Is there anything too hard for the Lord? None. We just obey the Lord. Ang pinakamaganda na reason to obey the Lord because we love Him. Do you really love Him? Where are you gonna be this afternoon? Do you really love Him? Do you read His book? This is God's Word. Amen?
This is God's Word. We are on the last days. Ang dami ng mga bagong naglulutangan ngayon. Sabi, may nabasa ako minsan na, sabi niya, pag hindi ka nabautismohan, hindi ka punta sa langit. Pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, sabi ng Bible, sabi ng ibang preachers, pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, pag 1,000 years millennial kingdom, hindi ka kasama ni Kristo dito sa lupa. Mga bago, if it is new, that is not true.